Naranasan mo na bang mapilitang kumilos kaagad, pero kalaunan ay napagtanto mong mas mabuti sanang naghintay ka muna? Sa kwento natin ngayong araw, ang paghihintay ang naging pagitan sa buhay at kamatayan. Manatiling nakatutok. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Kung ngayon ninyo pa lamang binisita ang aming channel o kaya muli kayong nagbabalik, ikinagagalak namin ang inyong presensya. Ang kwento natin ngayon ay mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring magbigay inspirasyon sa paraang hindi ninyo inaasahan. Ang kwento natin ngayon ay mula sa aklat na Pray, Hope, and Don't Worry, True Stories sa Padre Pio, Book 2 ni Diane Allen. Isa itong salaysay noong panahon ng ng ikalawang digmaang pandaigdig ni Luigi Pulcinelli. Isang kwento ng takot, kanlungan at isang babalang nagligtas ng buhay. Panoorin ninyo at pakinggan. Taong 1943, 1943, nung panahong iyon, si Luigi ay isang opisyal na mag-aaral o student officer sa ikalabindalawang rehimento o 12th Regiment ng Hukbong Italiano. Ang kanilang grupo ay nakahimpil sa isang malaking bukirin sa pagitan ng Foggia at Manfredonia, malapit sa bayan sa kabundukan ang San Giovanni Rotondo. Noong ikawalo ng Setyembre, September 8, sumuko ang Italya sa mga aliado or alliance. Para kay Luigi at sa kanyang mga kasamahan, magandang balita ito. Para bang tapos na ang digmaan para sa kanila. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasayahan. Kinakabukasan ng gabi, sinalakay at nabihag ng mga sasakyang pandigma ng Alemanya ang kanilang himpilan ng walang babala. Umatras ang unit ni Luigi patungo sa kabundukan upang tumakas. Tumawid sila sa isang maliit na ilog at naghiwa-hiwalay sa maliliit na grupo upang mas makaiwas sa mga Aleman. Dahil ubos na ang kanilang bala, ay tinapon nila ang kanilang mga sandata sa ilalim ng isang balon. Nakilala nila ang isang minero na nagbigay ng nakababahalang balita. Nilimas ng mga Aleman ang lugar at hinuhuli ang mga sundalong na nagkawatak-watak. Dahil walang tiyak na papupuntahan, umakyat si Luigi at ang 5 pang kasama sa kabundukan ng Gargano. Pagod na pagod, natulog sila sa isang bukas na bukirin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kinakabukasan, hindi nila alam kung saan tutungo. May dumaan na pastol at humingi sila ng payo dito. Pumunta kayo sa nayon, sa monasteryo, sabi niya. Mabait ang mga praile doon. Doon kayo pumunta. Natagpuan nila ang nayon at dumating sa isang maliit na plaza na may munting simbahan. Kinakabahan at maingat, pumasok ang 6 na binata at nanatili sa pinakamadilim na sulok sa likuran. Isang praile ang nagmimisa noon. Kakaiba ang kanyang kilos at tila napakahaba ng misa. Wala yatang nakapansin sa kanila, maliban marahil sa ilan sa likuran. O ganoon ang kanilang akala. Bago ibigay ang huling basbas, humarap ang praile sa kongregasyon at mahinahong hiniling na magdala ng damit sibilyan para sa mga sundalong kararating lamang. Sa madilim na loob ng simbahan, nagkatinginan ang 6 na lalaki. Paano niya sila nakita? Paano niya nalaman kung sino sila? Pagkatapos ng basbas, lumabas sila at umupo sa ilalim ng isang puno sa plaza. Pilit inuunawa ang nangyari. Lumapit ang isang lalaking mukhang marangal at nagsabi, "Napakapalad ninyo na napunta kayo rito." Tinanong nila kung paano nalaman ng praile ang kanilang kalagayan. Ang praileng iyon, sagot ng lalaki, ay si Padre Pio at isa siyang santo. Ako ay Ingles at pumunta ako rito upang makilala siya. Mayroon siyang stigmata at kung sasama kayo sa akin,
Ipakikilala ko kayo. Kinilabutan ng mga lalaki ni minsan na hindi pa nila narinig ang pangalang Padre Pio. Tumawid sila sa simbahan at pumasok sa sakristiya kung saan naghihintay si Padre Pio. Niyakap niya sila, binasbasan at kinausap ng sandali. Paglabas nila ay may nakahanda ng mga damit sibilyan para sa kanila. May inihanda ring pagkain. Dahil sa matinding gutom, dinala sila sa isang makitid na daan kung saan may masaganang handaan. Inihandog ng mga tumutulong sa monasteryo kabilang ang isang Amerikanong nagngangalang Mary Pyle. Handa ring magpatuloy sa kanila ang mga taga-nayon. Tuwing umaga, dumadalo sila sa misa ni Padre Pio at pagkatapos ay nakikipag-usap sa kanya. At sa tuwing itinatanong nila kung ligtas na umalis, iisa ang kanyang sagot. Maghintay pa kayo ng kaunti. Huwag kayong magmadali. Sasabihin ko kung kailan kayo dapat umalis. Ngunit dalawa sa kanila ang nainip. Hindi nila sinunod ang babala at umalis sila. Ang isa ay nahuli sa mismong pintuan ng kanyang tahanan. Ang isa naman ay namatay sa daan. Ang iba ay nanatili doon sa bayan. Sinunod ang payo ni Padre Pio. Matapos ng mahigit kumulang 5 araw, sinabi ni Padre Pio, "Maaari na kayong umalis ngayon. Ligtas na. Magtiwala kayo sa mahal na Birhen." Halos malungkot pa silang umalis. Hinalikan nila ang kanyang banal na mga kamay at nagsimula sa paglalakbay sa kabundukan. 5 araw silang naglakad bago muling naghiwa-hiwalay. Pagkaraan ng 2 araw, nakarating si Luigi sa kanyang bayan. Walang nakasalubong ni isang sundalong Aleman. "Napakahalaga ng kwentong ito sa akin," sabi ni Luigi kalaunan. "Ito ang pinakamagandang pakikipagsapalaran ng aking buhay. Pinahahalagahan ko ito at hindi ko malilimutan sapagkat ipinagkatiwala ko ang aking kalooban sa prailing iyon at hindi niya ako kailanman pinabayaan. Mula noon, maraming beses na akong bumalik sa San Giovanni Rotondo." At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtangkilik. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-like, mag-komento at i-share ito upang mas marami pang makarinig sa mensahe ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang buton sa ibaba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga bidyong ilalabas sa hinaharap. Nais ninyo bang lalong mapalalim ang inyong ugnayan kay Padre Pio? Isaalang-alang ang paglahok upang maging buwan ng taga-abuloy o donante sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang lumago sa pananampalataya at maging bahagi ng aming komunidad ng panalangin. Makikita rin ang link sa ibaba sa description box. At hanggang sa muli po nating pagkikita, pagpalain nawa kayo ng mahal na Birhen ni Padre Pio at siyempre ng ating Panginoong Diyos.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e